Proverbs chapter 28 verse 13, whoever conceals their sins does not prosper, but the one who confesses and renounces them find mercy. Sa Tagalog po ay, ang nagkukubli ng kanyang sala ay hindi mapapabuti. Ngunit kahabagan ng Diyos ang nagbabalik loob at nagsisisi. Mapalad ang taong sumusunod sa ating Diyos. Ngunit ang matigas ang ulo ay mapapahamak. Magandang araw, ang tatalakayan po natin ngayong araw sa ating daily devotion ay ang honesty and vulnerability. Ang una pong katuruan na natutuhan ko ngayong araw kay Pastor Russell Ocampo ay, honesty is not telling the truth to everyone. Hindi po laging tamang ipahayag ang lahat ng katotohanan sa lahat ng mga tao. Yung taong nagtatago po ng kanyang mga kasalanan o yung pagkakamali niya, tsaka yung hindi siya nagsisisi ay hindi magkakaroon ng kapatawaran o pagpapatawad mula sa ating Panginoon Diyos. Gayunpaman, yung taong nagsisisi at tunay na nagsisisi at tunay na nagpapakumbaba sa ating Panginoon Diyos ay hindi magkakaroon ng awa at pagpapatawad. Sabi nga po sa Biblia, ang ililigtas lamang ng ating Panginoong Kristo ay yung tanggap nila sa sarili nilang sila ay nagkasala at nagkamali. Though alam naman natin lahat na nakagawa tayo ng kasalanan at kamalian, meron pa rin mga tao na sobrang taas ng tingin nila sa sarili nila na feeling nila sila yung pinakamataas sa lahat. Hindi sila dapat magkamali, hindi sila nagkakamali. Kaya hindi po ibig sabihin na laging kailangan ibukas yung lahat ng katotohanan sa bawat tao. Kundi dapat magpakita tayo ng tunay na pagsisisi at pagiging tapat sa ating relasyon sa ating Panginoon Diyos upang mas matamo natin yung kanyang pagpapatawad at paglingap. Kasi kapag naging matigas po yung ulo natin at ini-insist natin sa sarili natin na hindi natin kailangan magsisi o hindi natin tinatanggap sa ating mga sarili na tayo ay nagkasala, mas nagiging hindi po tayo karapat-dapat sa kaharian ng ating Panginoon Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangalawang katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay, honesty means living in the light of God. Yung pagiging tapat po ay nangangahulugang pagpapakita ng tunay na sarili sa harap ng ating Panginoon Diyos at yung pagiging bukas natin sa kanyang mga mata. Yung tayong mga taong nagsisisi at nagpapakumbaba, yung tunay na nagsisisi, hindi yung worldly repentance lang. May dalawa po kasing repentance, worldly and holistic repentance. Yung worldly po ay nagsisi ka lang kasi nahuli ka. Nagsisi ka lang kasi parang wala lang. Yung holistic repentance naman po ay nagsisisi ka dahil alam mo nagkamali ka at nagsisisi ka kasi guilty ka na nagkaroon ka ng kamalian sa batas ng ating Panginoon Diyos. Kasi meron nga po tayong anong tawag dito, kalimutan ko yung term, meron tayong guide book, meron tayong manual book na ang Biblia. So, kung may nagawa tayong kamalian na alam nating taliwas sa gusto at batas ng ating Panginoon Diyos, dapat tayong magsisi. At kapag yung pagsisisi na yun ay worldly lang, baliwala ito kasi nga po, alam na ating Panginoon Diyos yung mga nasa loob ng ating mga puso. Kung alam niya na sisi lang tayo kasi nahuli tayo at hindi tayo nagsisi dahil hindi natin alam na nagsisi tayo dahil alam nating mali tayo at alam nating nakagawa tayo ng kamalian sa ating Panginoon Diyos, ay hindi niya tayo mapapatawad kapag pinahiran po natin yung ganun. Kasi sa pamagitan po ng pagsisisi at pagtalikod sa ating mga kasalanan, mas lumalakad po tayo sa liwanag ng ating Panginoon Diyos na nangangahulugan pong tinanggap at sinabuhay na natin yung kanyang mga turo at gabay. Ito po ay tumutukoy sa pagpapakita natin ng katapatan sa ating relasyon sa ating Panginoon Diyos. Pag nagsisi po tayo ng worldly repentance lang, ay wala rin, parang hindi tayo nagiging tapat. Kasi sino yung magiging tapat na kapag nakagawa ng kasalanan tapos nahuli ay doon lang nagsisi at pagkatapos nun ay nagagawa na ulit, di ba? Hindi po yun katapatan, kundi isang form ng pagiging traitor. At kapag tayo naman ay nagsisi dahil alam nating nagkamali tayo at nagkaroon tayo ng holistic repentance,
doon po natin mapapakita yung tunay na katapatan sa ating at Panginoong Diyos. At ito po ay nagiging daan para sa kapatawaran at pagpapala ng ating Panginoong Diyos sa atin. Yung pagiging tapat po ay hindi lamang tungkol sa pagsasabi ng totoo sa iba, kundi sa pamumuhay ng may integridad at pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Kagaya po ng sinabi sa una nating katuruan na honesty is not just telling the truth to everyone. Kasi po, hindi lang basta sinasabi natin yung katotohanan sa iba, dapat ipinapamuhay rin natin yung integridad, yung pagsunod sa ating Panginoong Diyos. Ang natutuhan ko naman po sa pangatlong katuruan ni Pastor Russell Ocampo ay honesty requires humility and vulnerability. Pasensya na po kayo, maingay yung aking surroundings o yung aking background dahil narito po ako ngayon sa ating church sa CLCC dahil galing po sa tasking, sa outreach, at dito po ako dinatnan ng nga ba ito? Ng devotion. Mabalik naman po tayo sa ating talakay na honesty requires humility and vulnerability. Yung pagiging tapat po ay nangangailangan ng pagpapakumbaba at kahandaang maging bukas at maging mahina sa harap ng ating Panginoon Diyos. At hindi lang sa ating Panginoon Diyos, kundi pati na rin sa mga ibang tao. Habang yung humility po ay nangangahulugang pagpapakilala sa atin ng ating kahinaan yung at ating kamalian. Habang yung vulnerability naman po ay pagiging handa sa ipapakita ng tunay nating sarili sa ibang tao. Kasama na yung mga ating mga pagkukulang. Dapat hindi tayo nahihiyang ilahad yung ating kamalian at yung ating pagkukulang. Kasi normal yun sa ating mga tao. We are born to make a sin. Nasa puso na natin yung kasalanan. Yung pinaka-best na lang na gawin natin ay magtiwala sa ating Panginoon Diyos at magagawa niya lahat. Sa pamagitan po ng pagiging pagpakumbaba natin tsaka bukas ay pinapakita natin ang katapatan, ang ating katapatan sa ating Panginoon Diyos. Sa ganitong paraan po nagkakaroon tayo ng o nakakamta natin yung pagpapatawad at awa pati kabagahan ng ating Panginoon Diyos. Yun lang po. Maraming salamat and God bless. Amen.